Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is pag-aanalisa na lang ang pros and cons sa pagiging bachelor, yung staying single hanggang pagtanda. Ah, Ewan ko kung consider yung single na live-in. Yung live-in. Sa bagay, hindi naman married eh. Sa bagay, single married. So, kahit boyfriend, girlfriend. So, bachelor pa rin talaga tawag doon kasi hindi married eh. Kaya tama yung sa red pill eh, yung wag ka magpakasal, wag ka mag-anak. Kasi yung anak kasi gagawing bribe yun eh. Para hindi ka makawala dun sa relasyon. Hindi ka gaya pag wala kang anak, mabilis kumawala sa relasyon kung magka-problema man. Kuwari, nagipit ka sa pera, tapos unahin mo yung survival mo, syempre, mabilis kumawala, 'di ba? So, yun yung advantage. Kaya sabi, wag mag-anak, tsaka wag magpakasal. Kasal kasi ano eh, lalo na hypergamy babae, 'di ba? Sila namimili base sa ano. Kagaya dito sa mga subscriber ko, wala nga sila mga trabaho, may bahay naman sila. So, hindi talaga kalkulado talaga yung babae pag namili talaga eh. Hindi ka makakalamang talaga sa nature kasi mother natin yan ng nature eh. So kaya mas maganda talaga single na lang. Kung hindi mo nakukuha sa ONS or FWB yung gusto mo, magbayad ka na lang talaga. Sasama ko na yun sa core black pill. Kasi sa red pill, hindi nila sinasama yan eh. Sinishame pa nga nila yung mga nagpo-pro eh, kasi gynocentric. Lahat naman gynocentric talaga dito, basta relasyon eh. Kahit sabi mong ONS or FWB yan, terms and condition pa rin ng babae. Hindi naman makikipag-ons or FWB yan babae kung hindi ka lamang sa looks dyan eh. Tsaka ano eh, at least meron ka ring pera kahit papaano. So, ganun talaga eh. Mahirap talaga pumasok sa relasyon. Beta condition talaga yan eh. Kasi babae may upper hand talaga dyan. Pag-usapan natin yung 40 years old. Alam ko sa both gender to eh. Hindi lang to sa lalaki, sa babae rin talaga. Game over na. Mas lalo na sa babae kasi pag 40 na yung babae, mas mabilis mag-depreciate yung looks ng babae pag 40 na kumpara sa lalaki. Kasi yung Excel nga nila, 'di ba, patay na talaga. 100% patay na talaga. Hindi na magkakaanak 'yan. Sa lalaki, paunti-unti yung testosterone level drops. Hindi naman drastic 'yan eh. So, yung hormone talaga yung nagpapabilis ng aging pag paunti ng paunti. Pero ma-delay mo yan kung nag-exercise ka tsaka hindi ka kumakain ng processed food. Pero sa babae is 30 talaga eh. Kahit sabi mo hindi ka kumain ng processed food or mag-exercise ka, oo, mapapaganda mo yung katawan mo tsaka yung looks mo. Pero yung fertility time period mo, ang limited lang talaga, hanggang 35 lang. 30 nga, hirap na eh. Geriatric pregnancy na yan. Actually, 28 din eh, hirap na rin eh. Geriatric pregnancy na rin yan eh. Makakailan try kayo. Tapos pagka yung mga lalaki nasa 30 na rin, di ba? Hirap na rin makabuo. Na ano, dahil nga sa technology, yung nanotech na sinasabi ko, tsaka microplastic sa testicle ng lalaki. Hindi ka makakaiwas dyan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-detox kayo ng heavy metals eh. Kasi ano yan eh, marami talagang lalaki talaga. Minsan nga nasa 28 pa lang yung lalaki eh, hirap makabuo. Kasi nga ano, sa microplastic tsaka heavy metal poisoning na ano, naiipon sa ano. So, yun nga. Ano bang magandang strategy? Bachelor. Lalo na kung average looking ka or pangit. Mas maganda talaga ganun. Pero na lang kung talagang main purpose mo is mag-procreate. Panatilihin yung genetic line mo. Yun yung main priority mo. Which is, maghahanap ka talaga ng average looking. Tapos, magbe-beta box ka or silvidor. Yun lang talaga eh. Pero past prime nga, pahirapan na rin yan sa mga average looking. Tsaka pangit kasi tira-tira na yan. Single mother na eh. Tsaka mga ipipa ni face na. So, pahirapan na talaga. Sinabi ko nga, di ba, past 25 na.
Marami akong videos niyan eh, about yan eh, past 25 na is yung mga babae single mother na or matatanda na talaga, mga 30 na, 28. So, hindi ka talaga nakakalamang talaga sa babae kasi sila picker eh. Kagaya, sabi nila main age like fine wine. Eh ako nga, pinatulan nga ako ng ka-ons ko, di ba, ng 22 siya. Tapos ako 38. Pero below sa akin yun. Pero may pera naman siya kasi pareho naman kaming profession. Pero yung looks niya talaga below talaga. Pero may height din yun, mga 5'4 siguro, mga ganun, o 5 o 5'4, mga nasa ganun. Tsaka malaman-laman din naman. Parang nga wala nakarelasyon na lalaki yun eh, kasi wala nagkakagusto eh. Ganun kasi, yun yung brutal ka truth kasi sa babae din eh. Kasi pagkapangit ka, papatulang ka ng mga pogi, yung mga kupas na pogi kagaya ko, yung mga nagdo-dog out. Tapos sabay, pero yung mga kaedaran mo, ihihit ka lang din. Eh, syempre, hindi mo naman pipiliin yun dahil walang pera eh. Hindi mo pipiliin yun. Kaya nga ako pinatulan nun. Alam ko naman yun. Hindi lang naman base sa looks yun eh. Kasama na rin talaga yung nun, yung status tsaka money. Kasi nga, mapapakinabangan, di ba? Siya pa nga nag-e-effort, di ba? Ganyan yun eh, pagka eh. Tsaka yung cooperation ng babae, signs of manipulation din yun. Kasi nga, kaya naman siya cooperative kasi mas malamang talaga yung benefit niya sa'yo. Kagaya nung kay Koy Koy, di ba yung tatlo niyang babae, cooperative talaga. Kasi nga, mahihirap yun eh. Wala naman talagang pera yun eh. Mawala kay Koy Koy, balik yun sa lansangan or talagang magtinda yun sa sa supermarket or kung ano man. Hindi naman sa nalalait, realistic lang tayo talaga mag-isip na talagang ganun. Kaya cooperative yun. Tangina, ano gusto mo? Magpiga ng kalamansi o magtinda dun sa sa initan? O tangina, di magpiga ka na lang ng kalamansi. Mas madali pa. Aircon pa yung bahay mo. Mas patwerk-twerk ka lang. May iPhone ka pa. Tapos yung damit mo, latest pa. Kasi every week bago. Kasi minumodelo nila yung mga damit nila eh. So, ano mga maganda strategy? So, kung kung average looking ka, tsaka pangit, priority mo, pumera ka talaga ng marami. Tapos, kung genetic line mapipilitan ka talaga mag-beta box. Tsaka mamili ka na talaga nung above sa'yo para sulit naman yung pagbe-beta box mo. Hindi yung, tangina mo, beta box ka na nga, tapos below pa sa'yo, di walang kwenta, di ba? Kaya nga si Wamos, 'di ba? Ang daming ganyan, yung mga pangit talagang si Kong TV, nagbe-beta box talaga sila dahil nga lamang yung babae. Si Mariano G, 'di ba? Ganon din si Asian Pacboy. Sino pa ba? Si rin, si Boy Tapang. Bebeta box din yung mga yan. Na above sa kanila, 'di ba? Kasi yun talaga yung pinaka-logical eh, na gawin talaga eh. O kung single ka naman, ayaw mo ng pamilya at anak, pwede ka naman din makipag-live-in sa sub 5. Basta wag mo alang anakan. Sisiguraduhin mo na wag mo anakan. Either pag-pilsen mo. Pero mas maganda mo yung implant. Implant kasi 5 years yun eh. Pag i-implantin mo para hindi kayo magkaano. Tsaka mas maganda yung hanes kayo sa isa't isa. Yung lapagan talaga. Unang usap pa lang lapagan na. Kasi ganun dito rin eh. Lapagan na talaga eh. Kung ano talaga yung pakay mo eh. Mas maganda yung ganun para hindi kayo nagsasayang ng oras. Kasi, oo nga, natitira mo nga yung babae dahil nagsettle ka. Tapos hindi mo naman din pala siya gusto katagalan. Nagsasayang ka rin ng nag-age pill ka rin, 'di ba? Imbis yung ginaganyan mo, pinipera mo na lang. Tapos mag-pro ka na lang, puro bata pa't magaganda. Kasi kung magi-stay ka lang dun sa napipilitan ka, wala ring kwenta, 'di ba? Kaya nga mas maganda kung single ka talaga, kung ayaw mong magkaanak. Tapos pwede ka na lang, magparami ka na lang ng pera, tapos ka na lang, mag-pro. Yung pro din naman, nakakausap mo din naman yan eh. Tsaka kalaunan din naman pagka may naka LTR ka, magsasawa rin kayo kasi
individual pa rin talaga yan eh. Individualistic pa rin talaga yan eh. Isang living organism lang din yan, tao na yan, na may sariling pangangailangan. So, selfish pa rin yan. Kagaya na sinabi ko, yung relationship na talagang magsasama kayo ng mga matagalan is illusion yan. Kasi nga, obserbahan mo sa pamilya at anak, sa loob ng bahay, nanay at tatay mo, di ba may kani-kanilang ginagawa? Hindi naman sila romantic talaga 24/7. Sa una lang yan eh. Yun kasi yung panghook nun eh, yung romanticism eh. Pero pagka nandun ka na talaga sa totoong pamilya, sa loob ng bahay, hindi naman na sweet yung mga yan eh. Ayun, nakikita ko nga sa parents ko, hindi na sila. Although meron pa rin ibang mga parents talaga na sweet, pero palabas na lang yun. Or talagang sweet lang talaga sila dahil may equivalent exchange. Ibig sabihin, yung palitan talaga na transaction sinasabi ko. So, ganun pa rin, transaction pa rin talaga yun, kaya sila sweet. Pero yun nga, once na may mag-fail dun sa isa, dun sa dalawa na yun, is talagang mangingibabaw talaga yung egotistic side talaga ng animalistic carnal desire talaga ng tao na isave yung sarili, survival nga, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Kaya, kung average at pangit ka, hindi mo priority yung pag-aanak, pumera ka na lang talaga tsaka mag-pro. Yun ang pinaka-logical. Wala rin sense mag-approach, manligaw kasi nga, gagawin ka lang din namang for non-sexual attention yan. Hindi ka na mabibigyan. Hindi ka na mabibigyan ng SEX niyan eh, ng mga, ng ganyan eh. I-string ka lang yan, tapos gagawin ka lang niya emotional tampon, kausap. Marami na ako nakita niyan sa Facebook eh. Nag-uusap daw sila friendship for 3 months hanggang sa nagka-boyfriend na yung babae. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung 3 strikes rule eh. Mauuna muna yung mating. Ibig sabihin yung mating, SEX muna bago yung relasyon. Kasi dun talaga yung attraction talaga eh. Pero kung average looking ka pangit, medyo mahihirapan ka sa una yung mating. Paghihirapan mo yan. Yung mga kaklase ko dati nung college eh. Mga nanliligaw talaga bago makascore eh. Kasi nga, yung babae napipilitan na lang for long-term security. At least pumasa ka lang man sa looks threshold. Makikita mo nga yung babae, minsan naiilang pa, di ba? Pagka nililigawan, nahihiya pa, di ba? Sa kalaunan, sasagutin na rin yung lalaki na yun. Kasi nga, wala naman din ng ligaw sa kanya. Dahil onti lang naman talaga yung mga ganun eh. Kaya nga, yun talaga maganda strategy talaga. Pumera na lang talaga pang sarili. Tapos mag-pro na lang talaga. Tapos mag-isip ka ng cope talaga. Yung parang magpapasaya sa'yo. Kagaya ng exercise. Kaya medyo nakaka-addict pala exercise, no? Kasi parang kada off ko, nag-exercise talaga ako na ano eh. Parang nasa system na siya. Parang kasama na siya sa pagkain, pagtulog, tsaka ano. Kasama na siya sa sistema mo. Nakaka-addict siya, promise. Sa bagay, mag-1 year na ako dedicated dito eh, kada off eh. Kasi parang ang dami mong energy, tapos di ka napapagod. Kahit maglakad ka ng 20 kilometer, malakas, kahit incline pa, di ba? So yun nga, maghanap ka ng mga pang-cope mo, yung magpapasaya talaga sa'yo. Tapos kung spiritual ka naman na tao, kagaya ko, which is wala kang makaka-share ng frequency. Ibig sabihin yung frequency, yung mentality, mindset, tsaka pareho ng hilig, is talaga ma-outcast ka rin talaga. Kaya mas maganda talaga is unahin na lang din yung pang sarili mong kapakanan. Kasi wala ka naman din talagang aasahan, lalo na kung spiritual ka na tao kagaya ko. Parang laging may hadlang, di ba? Wala kang aasahan talaga sa mga tao, kahit kapamilya mo, kapatid mo. Hindi ka naman tutulungan yan eh. Maigi lang yung mga yan pag manghihingi eh. Iba treatment ng mga hayop sa mga spiritual na tao. Ibig sabihin yung spiritual na tao yung may higher level ng awareness. Kagaya ko, tsaka kayo. Mapapansin mo yan, iba yung mga treatment talaga ng tao sa inyo. Although may parte na rin yung looks, di ba? Kasi nga yung looks eh,
sa looks is talagang may upper advantage ka na kung may tsura ka. Kasi maraming nirerespeto ka kahit sa trabaho lang man, di ba? Or kahit sa pakikipkapwa-tao. Pero ganun pa rin kung spiritual ka na tao, kagaya ko, kahit pa may looks guys, iba pa rin talaga yung treatment ng ibang tao talaga. May halong inggit or minsan pagka na off ka, wala ka sa trabaho, pag-uusapan ka yung mga yan. Kaya mahirap talaga makahanap talaga ng ka-frequency mo. Ibig sabihin, ka-mentality mo tsaka ka-mindset mo eh. Mag-share talaga kayo ng common interest. Mostly ng mga introvert ganun eh. Kaya nga yung mga introvert nagsosolo na lang talaga eh. Hindi na sila nakikisalamuha sa tao. Yung saktong oo na lang. Tapos casual na lang. Kasi nga, wala kang aasahan sa mga tao talaga eh. Puro kabullshitan lang talaga eh. Sasayangin oras mo. Yung pakikipag-usap dyan sa mga nonsense na yan is kukunin lang yung oras. Yung oras mo dito sa mundo, yun yung buhay mo, di ba? Pag kinuha yung oras mo, nabawasan yung buhay mo. Kaya nakakabwisit pagka sinasayang yung oras mo, di ba? So, yun nga. Pagka naging 40 ka na, lalaki ka man o babae, is game over na talaga sa lahat. Pero kung lalaki ka, priority mo talaga yung pera kasi pag 40 ka, wala talagang aasahan. Wala ka talaga sayo lang. Si Piolo Pascual nga, pogi na yun. Hindi naman kailangan ng relasyon eh. Kasi wala ka naman na yung aasahan sa ibang tao eh. Biruin mo, pogi na yun ah. Which is totoo naman talaga, wala ka namang aasahan sa ibang tao eh. Sarili mo lang talaga eh. Lalo na kung lalaki ka, di ba? Okay pa yung babae, maraming benefits pa yan. May 4Ps, kung ano-ano pang benefits na makukuha sa gobyerno. Kung lalaki ka, tangina. Minsan, yung competition, kapwa lalaki mo rin ka-competition mo eh. Hindi ka gaya sa babae eh. Tangina, lahat tutulong eh. Kahit po pabata yan o matanda, tutulungan talaga eh. Pag lalaki ka talaga, pucha. Minsan nga, kapwa mo lalaki eh. Hindi ka tutulungan. Competition pa rin. May inggitan, ganyan. Kaya mahirap maging lalaki talaga eh. May nag-comment na niyan eh. Yung sabi, ano daw mas maganda pagka tumanda. Siyempre, mas may advantage talaga. Hindi ba obvious yun? Babae talaga may advantage pag tumanda na, di ba? Tangina, pag lalaki ka. Parang yung ka-flat ko dito. Tangina, na-discriminate siya dahil sa age niya. Gusto niya pumunta dun sa sa mag-flat sa ibang lugar dahil 70, 60 na siya. Nahihirapan siya. Dahil nga yung ganun treatment talaga dito sa lipunan pag lalaki ka, lalo na pag single ka na lalaki. Pahirapan talaga. Kung babae yun na matanda, 70, di tinulungan na yung mag-flat, di ba? Yan discrimination sa age, tsaka gender din. Pagka lalaki ka, discriminated ka na talaga sa lipunan. Kasi isipin nila, tangina baka pedophile ka. Yung mga estudyante yung mga nag-aano dito. Minsan ganun mag-isip yan eh. Kahit naman, anong gagawin mo? Tanda mo na, di ba? Baka nga hindi ka natayuan yan, anong pedophile. Mga tao talaga, yung utak talaga nila, retarded eh. Hindi mo alam kung immature ba to, mga autistic eh. Kaya nga minsan nakakaawa rin talaga yung mga katayuan talaga ng lalaki pag tumanda talaga eh. Kasi nga, biruin mo, meron din akong yung kakilala ng mama ko, 60, nagbubuhat pa ng nyog. Yung talaga sako ng nyog para mabuhay lang. Tapos yung iba nagta-tricycle driver, 60 na, di ba? Pahirapan talaga yung pagka yung babae, putya, marami naman tutulong dyan eh. Ewan ko lang ngayon sa mga generation ngayon. Kasi mga generation ngayon na babae, tatrabaho na lang sila. Baka nga sila na magtrabaho habang buhay. Meron din ako mga nakikita na nurses din sa hospital, 60 na rin eh, babae. Pero yung mga lalaki, hindi na, mga nag-quit na yan. Baka 40 pa lang yan, mag-quit na yan.
Ako kaya naman ako nagtatrabaho, sinasamantala ko lang talaga 'tong pumera, eh. Kasi open pa ako kung dito ba talaga ako sa Pilipinas. Kasi alam ko 'pag 40 ka, game over na rin talaga 'yan. Mahihirapan ka na makahanap ng employment niyan. Kaya kaya sinisigurado ko na pumera talaga. Hindi kagaya ng babae, 'di ba? Tangina, magputa lang 'yan, eh. Dali-dali maging babae, easy work, eh. Kaya nga hindi nga pumapasok sa utak ng mga babae mag-aral talaga, eh. Kasi alam talaga nila yung lipunan talaga, pabor talaga sa kanila, eh. Oo nga, magiging labandera sila, pero daming simp dyan, eh. May papatol at magpapatol pa rin dyan. Yun nga lang, mga pangit, di nila gusto. Pero may papatol pa rin. Yun yung sinasabi ko sa inyo, eh. Pag lalaki ka, kung pangit ka, tas wala kang pera, wala kang value talaga. Kaya ang hirap talaga maging lalaki, biruin mo. Kailangan mo talaga pumera para sa survival mo, eh. Yun talaga dapat uunahin mo. Tapos kung average looking ka lang or pangit, eh, mas maganda mag-pro ka na lang talaga. Para talagang ano. Kaya minsan nga ano, eh, sa mga babae, sa mga trabaho. Minsan ang turing ko talaga sa kanila, eh, yung pantay-pantay na lang din talaga, eh. Wala kang papaboran, eh. Kasi biruin mo, alanganin mong isakripisyo mo yung sarili mo para sa kapakanan nila, 'di ba? Maraming kasi mga simp na gano'n, yung mga na-brainwash din, eh. Or mataas yung estrogen sa katawan, no? Soya, puro soya. Kasama na rin yung brainwashing doon, yung mga sinasabi nilang chivalry, 'di ba? Sintahin daw yung babae, i-offer yung ano, tas isakripisyo yung sarili. Kasi at the back of their mind pa rin talaga is gusto talaga nila makareproduce, kaya yun yung ginagawa nila. Subconsciously kasi yun, eh. Eh kung may tsura ka kasi hindi mo naman gagawin yan, eh. Turing mo lang talaga sa babae is parang pantay-pantay lang. Parang hayop lang din talaga, eh. Same sa hayop, eh. Na ano, eh. Kasi biruin mo kung may tsura ka, si babae rin magpa-blackpill kasi sila namimili. Sino ba namimili ng player? Reklamo-reklamo sila ng babaero, eh hindi naman, wala namang magiging babaero kung hindi nila pinili, 'di ba? Kaya yung utak talaga ng mga tao ano, eh, paurong, eh. Kaya yung mga ano sinasabi ng mga babae, mga reklamo nila, wag nyo na paniwalaan kasi lahat yan naka-attach sa mga itsura. Double meaning pa yan para yung mga ano, yung mga beta male na average looking tsaka pangit, mag-competition para ipapang long term ng babae, 'di ba? O meron din nag-comment, 'di ba, si Leonardo DiCaprio. Oo nga, may prime age pa rin siya nakukuha. Pero beta box na yun kung wala namang million si Leonardo DiCaprio tsaka lifestyle. Wala rin naman yun. Siyempre yung inuuna pa rin talaga nun yung pera, security tsaka lifestyle, 'di ba? Eh syempre namimili din si Leonardo DiCaprio na celebrity rin, 'di ba? Or artista. May status din yung babae para kung magkagipitan, mamadisgrasya, 'di ba? May pera rin yung babae. Hindi yung ano. Eh kung pumatol siya kung kani-kanino, meron talagang papatol, marami nga. Marami pa, baka 20 anyos, 18, 19. Kasi milyonaryo siya, eh. Eh kung tanggalin mo yung million nun, 'di ba? Wala nang papatol dun na ano, na prime age. Yun lang naman yun kaya pumapatol sa matanda yung babae dahil security status, eh. Pero kailangan bago ka patulan, may mukha ka rin. Kasi kung looks lang talaga, main age like fine wine, yung fine wine na yun, ang meaning nun money. Money yun, hindi talaga yung ano. Kasi kung looks lang babasihan talaga, ilang beses ko na sinabi sa inyo, yun, dami namang pogi na kasing edad nila, eh. 'Di ba?
Yun yung sinasabi ko eh. Marami naman diyang may tsura eh. Kasing edad nila, bakit hindi doon umano? Makakailang rounds pa yun. Eh kung matandang lalaki, tangina, ilang rounds lang magagawa niyan. Siyempre yung pera pa rin yun, tsaka status. Attracted kasi talaga yung ano, yung mga lalaki talaga na overall eh. Ibig sabihin ni Rom Wills doon, Toro man. Biruin mo, bago ka maging attracted, kailangan Toro man ka. Meron ka itsura, meron kang pera. Para lahat talaga, ano, sakop mo. Pero bihira makita sa isang lalaki yun. Bihira. Sa mga celebrity lang yun. Tsaka, actually, ako, Toro man ako eh. May pamana naman ako. Pero syempre, hindi ko aasahan yun, di ba? Kaya nga ako nag-abroad din eh. Ibig sabihin ng Toro man is yung overall. Overall, may tsura ka na, tapos may status ka pa, may pinag-aralan ka, may manners ka pa, hindi ka nagsisinungaling, sasabihin mo talaga yung pakay mo. Ano? Sa bagay, kaya ano mo, so, parang beta box na talaga si Leo talaga eh. Kaya naman nagugustuhan yun. Kaya nga ayaw niya mag-anak eh. Siguro alam niya na yung game din talaga. Kasi pag nag-anak siya, limas talaga yung ano niya, million niya. Kahit sabihin niya na pera yung papaganahin niya, limas pa rin talaga yun. Kahit hindi siya yung mag-hands-on, syempre, ano ng child support yun. Eh, kaya hindi ka makakatakas talaga sa ano, Brefolds law na sinasabi natin. Kasi, babae talaga namimili. Syempre, marami ang ano, criteria. Looks, LMS nga, 'di ba? Face LMS, face, looks, money, status. L face LMS, face LMS. Face, looks, money, status. Kaya yung channel na yun, kung maano nyo, mabablackpill ka talaga. Yun yung pinakaunang blackpill na napanood ko eh, Face and LMS. Tapos kung i-connect mo yung dot simula ng pagkabata ka, tsaka yung attraction talaga sa opposite gender, looks talaga eh. Walang palya. Kahit nga yung matatanda eh. Sinasabi na lang nila yan dahil priority nila nag-iba na. Pero subconsciously, mukha pa rin talaga kahit matanda na. Kasi biruin mo si Wang Od nga, 'di ba? Kaya si Wang Od dinakot yung ano edits ni ano ni Piolo Pascual, 'di ba? Ako naranasan ko rin 'yan, dinadakot edits ko ng ano eh nung babae sa ano, 'di ba, sa bar. Dinadakot edits ko. Tsaka yung naka-ons ko, 'di ba, 22 anyos. Dinadakot yung ano. Minsan talaga pag gusto ka, pag pinili ka ng babae, sila talaga magiging aggressive talaga. Sila magiging aggressive. Kasi alam naman ng babae yan na hindi ka magiging aggressive kasi nga pag may itsura ka, nare-receive mo na yan since bata ka pa lang. Diba, kunento ko na nga sa inyo, naranasan ko na may nagbigay sa akin ng love letter, diba? Tsaka yung mga laruan. Ganon din yung kaibigan ko, binibigyan ako ng laruan. Nagugulat nga ako bakit ang dami mababait sa akin nung high school ako, binibigyan ako ng laruan ng Gundam. Sabi ko, tangina, 500 to ba't binigay sa akin? Yung pala yun, kala ko mabait lang talaga yung tao. Hindi ko rin na-gets yun eh, nung grade 5 ako nun eh. Tapos meron akong kaibigan na mayaman. Tangina, para makasama niya lang talaga ako, binibigyan niya ako ng laruan, yung Gundam. Siguro 2 Gundam binigay niya sa akin. Eh, 500 yun. Hindi ko nga kaya bumili nun dahil salat kami. Di ba kunento ko na sa inyo yun? Yun pala yun. Yung itsura pala yun. Tapos kung sinasama ako ng mga kaibigan ko, kaklase ko na may mga fraternity, nakikita ko yung mga girlfriend nila tumitingin sa akin. So, kaya pala parang yung iba, nagiging beta kilos. Yung icha-challenge ka, alam mo yun. Meron akong nasuntok dahil pinipilit ako magyosi kasi papasikat sa babae. Ganun yung sinasabi ko, pati lalaki talagang competition talaga yan. Magpapasikat yan para dahil lang sa pepe ang puta.
Minsan nga nakakainis eh. Kaya nga, mapapansin mo yung mga may itsura, nagsosolo na lang talaga eh. Kasi ayaw mo mapaligiran ng ibang lalaki rin dahil nagko-compete yan eh. Alam mo yung mga beta condition talaga. Papatay sa kanila yung beta nila na side eh. Either pag brinake sila ng babae, magpakamatay sila or sila magwala, mamaril talaga or pumatay ng girlfriend nila or asawa nila. Yung pogi ka, hindi mo gagawin yan dahil babae nagbibigay sa'yo ng iba blackpill ka ng babae. Simula bata ka pa lang. Kaya nga ako, hindi nga ako kung ayaw mo sa akin, bahala ka dyan. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi lang naman Pero mostly yung may ayaw sa akin, lalaki talaga eh. Babae, bihira ako lang mano yan eh. Lalaki talaga sa akin eh. Lalaki talaga. Meron nga akong group sa Red Pill PH eh. Dun sa Facebook. Tungkol na binabash pa ako dun. Kaya nga nag-live nga ako eh. Sabi ko, mag-live nga ako dito. Sabi ko ganun. Kasi lalaki talaga yung eh. Mostly talaga. Kaya hindi ako women hater eh. Kasi nga, yung mga babae gusto talaga ako. Kaysa yung mga lalaki ayaw. Kasi iniisip nila competition ka eh. Tangin yung mga beta na uutak na yan eh, no? Dahil lang sa pepe. Tangin kung uhaw na uhaw ka, magbayad ka na lang. Bakit ayaw mo pa magbayad? Pa-pride mo pa eh. So yun nga, yung manage fine wine na yan, pag matanda ka na talaga, siguro kung 40 ka, papatol sa'yo, epipany, mga 28, 27, mga ganyan, na babae. Yun na yung pinakamataas na age gap na Biruin mo, iba blackpill ka talaga ng babae. 20 na babae, hanggang 30 papatulan nila. Sub 5 pa yun Sabi, kaya naman ako nakipag sa'yo dahil hindi ka pa 40 eh. Na talagang binakpil ako. Alam ko na rin talaga yun na kahit na may tsura ako, pag 40 game over na rin talaga. Na Kaya nga sinecure ko na tong pumera na lang talaga eh. Sinecure ko talaga to eh. Di ba nga may ka-LDR ako sa Pinas, di ba? Pwede umalis ako, bahala kayo dyan. Sisecure ko na to dahil pahirapan na talaga eh. Tangina, wala ka nang kasama, tas wala ka pang pera. Ikaw na, mas may gini ikaw mag-isa, may pera ka naman, may makakain ka, tsaka matitiran, di ba? Putang ina kung wala ka nang kasama, tas wala ka pang pera, kadagok-dagok na kamalasan na yan, no? Tangina mo kung ganun lang, magpakamatay ka na lang, di ba? Kaya nga sabi ko, kahit na nagkaka-girlfriend ako or karelasyon, inuuna ko talaga yung pumera talaga kasi di mo maaasahan talaga yan eh. Sabi ko, tangin mag-abroad ako, habulin ko yung edad ko hanggang 45. Talagang gagrind din talaga ako para pag i-stop na ako. Kasi dalawa lang yan naman yan eh. Either ma yung pera na save mo dito, aasahan mo yung interest or hindi ka na talaga magtatrabaho pag maging pabigat ka sa gobyerno, which is 45 ka na nun. Ngayon kasi masyado pang maaga eh. Ayoko muna talagang umasa sa gobyerno na lang eh. Yung talagang fatalistic mag-isip. Masyado pang maaga. Ganun ako mag-isip eh. Actually si Mr. Logic gusto ko yung subscriber na yun kasi pareho talaga kami mag-isip eh. Logical talaga na tsaka talaga eh. Masyadong maaga kung mag-quit ka ng 38. Tayo maaga pa yan, 45. At least sa 45, tayo na milyon-milyon na yung baka basta may milyon ka na nun. Sobra-sobra pa. Mas may pang-invest ka na, di ba? Ngayon kasi masyado pang maaga. Merong mga ibang ganun lalaki, nagkukwit na, hindi na talaga nagtatrabaho talaga ng maaga. Ganun din, maaga rin sila mamamatay kasi nga, tangin na nagsisitabaan. Physical activity, di ba normal na step nga, di ba, 10,000 daw, sabi? Yung footstep. Everyday yun
So, kung everyday hindi ka nakakalakad ng malalayo talaga is, ililiit talaga yung muscle mo niyan. Pangit yung sirkulasyon mo. Kaya nga yung mga nandito, gusto na lang talaga magtrabaho eh. Yung mamasukan. Kasi napipilitan sila. Tsaka pinili talaga nila kasi nga for physical activity lang purposes. Kasi meron akong mga, di ba kwento ko nga yung mga 3 nurses na babae, 60 na talaga. Na ano, marami, naririnig nyo na rin sa Pilipinas yun, di ba? Yung nag-stop magtrabaho, dun nagkasakit, namatay. Namatay na maaga. Kasi promise, physical activity talaga gusto ng katawan. Gusto talaga na itong katawan na to pagdusahin ka eh. Paguring ka. Maglakad-lakad ka ng maraming beses. Kaya sabi ko masyadong maaga kung mag-quit ng maaga. Tapos anong gagawin ko doon sa oras na yun? Eh doon sa oras na yun, tangin na-exercise pa ako, kakalakad sa trabaho, tsaka pumipera pa at the same time. Kaysa naman magmukmuk ka dito, tayo na, mapapakain ka ng chicheria or kung ano-anong junk food. Tapos asa ka sa gobyerno. Tapos pag ibibigay sa yung gobyerno, sakto lang. Meron nga dito, di ba? Umalis siya dahil naubos pera niya sa inumin eh. Hindi ka rin makakabili ng karne nun. Eh kung lalaki ka, kailangan mo ng karne talaga eh. Hindi ubra yung mga itlog-itlog na tayo itlog-itlog. Mas okay pa yung lasa ng steak eh kaysa itlog. Itlog, utot to. Utot ka na utot. So, paano yung 40 years old, game over na yan sa both gender na ano. Tsaka kung late stage man, may advantage yung lalaki kung may pera siya. May pera talaga. Pera lang talaga labanan dahil kung kuwari 50 ka na, 40, may pera ka. Okay na yun. Eh, yung mga babae hindi nag-iisip ng ganun kasi inaasa din nila yung survival nila sa ano eh, sa gobyerno or sa ibang lalaki. May marami kasi tutulong sa kanila eh. Pero ganun din, mahihirapan din sila. Sa bagay, lahat naman dito mahirap. Walang madali dito eh. Kahit ngayon pagpuputa eh. Sasawa din yung mga yan. Mga nagpo-pro. Sooner or later kasi sa Telegram marami nagpo-pro tapos nagdi-delete na ng account. wala na wala na nag-a-avail kasi competition na eh, no? Wala na. So, paano yun lang siguro, please.